Napatigil ako sa paglalakad at napasinghap sa gulat nang may makita akong biglang umahon sa tubig. Maya-maya ay hindi ko napigilang hindi mapanganga. Naka-swimwear ang lalaki. Ang ganda ng katawan. Kitang-kita iyon mula sa liwanag ng buwan. At para bang slow motion ang mga kilos nito. Ang tilamsik ng tubig dagat nang hawiin iyon ang mga buhok nito. Wow naman! Sino kaya ito? Nagkakasala yata ako. Pakiramdam ko, totoong nalaglag ang panga ko at tumulo pa yata ang laway ko. Yung nag-slow motion sa isip ko at hindi ko malimutan yung dahang-dahang pag-ahon nito mula sa tubig dagat. At ako din ang nagulat sa realisasyong iyon. Ken? Ken? Ikaw yan, di ba? Naranasan nyo na bang magmahal? Subalit sa tingin nyo ay hindi pwede. Kasi pareho lamang kayo ng puso. Ito ang kwento ng isa sa ating mga sender na papangalanan nating Nari. Ang isinulat niyang makulay na love story ay bibigyan natin ng buhay dito sa mga kwento ni Kasiano. Siya nga pala, huwag niyo namang kalimutang i-subscribe, i-like at mag-comment naman kayo sa ating channel para may dahilan naman kami upang magpatuloy. Sobrang na talagang stress ko, Ken. Hay naku, Nari. Kung stress ka, magbakasyon ka. Pumunta ka ng Siargao. Maraming afam doon. Or how about Singapore? Just to unwind, you know? Hindi yung palagi mo nalang pinoproblema yung kapatid mo. Ewan ko ba, Ken? I've earned this money from scratch. Pero disappointed ako at hindi niingatan ni Maxine ang lahat ng to. Ewan ko ba kasi sa'yo, hindi mo binibigyan ng leksyon ng kapatid mo, kunting lambing lang, dadala ka kagad. Hindi na ako sumagot. Tama naman ang best friend kong si Ken. Sobrang mahal ko ang bunso kong si Maxine, to the point na nai-spoil ko na talaga ito. Kaya siguro ganon. Palibhasa, hindi ko pinaramdam sa kapatid ko ang hirap mula nang mamatay ang mga parents namin from car accident. That's why you need to vanish somehow, Nari. Pumunta ka sa isang lugar, tikisin mo yung kapatid mo. Your business is stable. It will run even without your presence. At kung ako sa'yo, cut all Maxen's connection from your finances. Bigyan mo lang siya ng sapat para sa pagkain niya. Other than that, stop. Kung magbabakasyon, ilang araw naman kaya? My God, anong araw? Gawin mong buwan o kaya taon. Enjoy your life, Nari. Tingnan mo ang sarili mo. 32 ka na, best friend. Wala ka pa ring asawa. Aray ko naman. Sobra namang makapanakit itong baklang to. Hay naku, Nari. Accept the truth and try to find your own. Wala ka na sa kalendaryo, best friend. Ano? Maghabol ka na. Ano ka ba? Bigla akong napaisip. Buong buhay ko, finokus ko kung paano hindi kami magutom ng bunso kong si Maxine. Mula nang maulila kami sa aming mga magulang. Fresh graduate ako noon sa kolehiyo. Nagsimula akong magtrabaho at nagsa-sideline ng pagtitinda. Tiis, hirap at sikap, pinagsama-sama ko talaga. Maiparamdam ko lang sa kapatid ko na okay lang na wala kaming mga magulang. At saan ka naman pupunta, ate? Hindi mo pa ako sasama? May klase ka pa, di ba? Focus ka muna sa pag-aaral mo. Pero ate, hindi ako sanay na wala ka. At saka ate, sorry. Bumagsak na naman ako sa second sem. Pero babawi ako, promise. Okay lang naman maging irregular student, di ba? Ikaw kasi ate, ang hirap-hirap ng pinapakuha mo sa aking course. Hay naku, Maxine. Madali lang yung course mo. Ang problema, hindi mo tinututukan. Panay ang bulakpol mo. Panay ang punta mo sa bar. Madaling araw ka na kung umuwi. Hindi ko na yata mabilang kung ilang boyfriend meron ka mula nang tumuntong ka ng college.
Pero ate, Maxine, ilang course na yung kinuha mo? I-shift ka ng shift. Paano ka niyan makakagraduate? Oh, ready ka na ba? Outfit mo? Sure ka? Oo naman. Bakit? Ang porma-porma mo. Ang gwapo mo dyan, best friend. Lalaking lalaki ka. Ano ka ba? Ayoko pang masira ang karir ko, no? Lalaki talaga ako sa paningin nila. Ikaw lang naman ang nakakaalam na binabai ako eh. Baka naman sa halip na papang makuha mo mama. Kadiri ka talaga, Nari. Excuse me, no? Halika na nga, sumakay ka na nga. Kung ano-anong sinasabi mo dyan Dali na at magro-road trip tayo. Oh, ano namang sabi ni Maxine nang umalis ka? As usual, nag-promise na naman. Naaayusin na niya ang studies niya. 6 years na sa college yung loka. Hindi pa rin nakakaalis sa second year niya. Siguro sa gagawin natin ngayon, matuturuan na talaga siya ng leksyon. She's old enough, Nari. Naawa talaga ako sa'yo. At concerned din ako kay Maxine. Gusto kong matuto siya sa buhay. Patungong Bicol ang biyahe namin ni Ken. May lola kasi siyang nakatira doon. At matagal na raw niyang hindi nadadalaw. Totoo ba talaga yung sinabi mong magagandang island sa inyo? Hay naku, Nari, maa-amaze ka kung gaano kagagandang island sa province ng lola ko. And imagine hindi congested, kaya nga hindi na kita inaya sa Boracay But, be ready best friend, mahabang biyahe natin. Hapon na nang dumating kami sa probinsya ng lola ni Ken. Isang up and down na bahay na yari sa kahoy ang tinatnan namin doon. Luma na, pero maganda naman. Tao po? Lola! Lola! Hello! Ay, sino ba yan? Apo? Apo? Ken? Ikaw ba talaga yan? Ako, ang apo ko. At naisipan akong dalawin. Salamat sa Diyos. Naku, ang lola ko. Payakap nga, Lola. Ay naku, miss na kita, Lola. Ay, saglit. Bitawan mo ako. Kailan ka pa naging bakla? Abay, hindi sa akin nasabi ni Teresita na bakla na pala ang gwapo kong apo. Lihim akong natawa sa nakita kong gulat sa mukha ni Lola. Siguro, sa tagal niyang hindi nakita si Ken, hindi niya talaga akalain na bakla na ang kanyang apo. Ay, Lola naman Mamaya magpapaliwanag ako sa inyo. Ay, siya nga pala, Lola. Yung kasama ko. Ito si Nari, best friend ko. Akala ko pa naman asawa mo na yung kasama mo. Hello po, Lola. Ako po si Nari. Best friend po ako ni Ken. Ay, nako, Lola. Hindi kami yan talo, no? Pareho kaming pusong babae. Ay, nako, Ken. Magpapaliwanag sa akin si Teresita kung bakit nagkaganito. Sayang naman yung kasama mo ang ganda-gandang bata. Akala ko pa naman asawa mo na nang magkaroon naman ako sa iyo ng apo sa tuhod. Natawa talaga ako sa sinabi ni Lola. Makikita mo talaga sa mata nito ang disappointment. Manghihinayang ka kasi talaga kung bakit naging bakla ito si Ken. Gwapo, matangkad, moreno, napakaganda ng katawan at ang galing pumorma. Lalaking lalaki talaga. Kung hindi mo nga ito kilala, ay hindi mo talaga masasabing binabae ito. Iisipin mo talaga, gwapong lalaki ito. Kung babalikan kung paano kami nagkakilala ni Ken, nakilala ko si Ken sa isang modeling event. Kung saan, model ito doon. Model ng isang damit panlalaki sa kilalang brand. Naalala ko noon, after ng event, umupo ako sa isang bar. Uminom lang ng konting wine. Uminom ka mag-isa? Wala kang kasama? Like, sort of friends? Aha, okay lang ako. Na-enjoy ko naman mag-isa. So, you mean, umalis na ako, ganon? No, okay lang. Kwentuhan tayo. Ikaw yung model kanina sa underwear, di ba? Na-recognize mo ko kanina? Oo naman. Pambihira talaga ang unfair ng mundo, no? Ang gwapo-gwapo nito Bading naman. May sinasabi ka? Wala.
Ang sabi ko, okay, magkwentuhan tayo. Wala rin naman akong kasama eh. Doon nagsimula ang friendship namin ni Ken. Kaya hindi na ako nagtataka. Kung sa labas ay lalaking lalaki ito. Lalo na kapag tungkol sa business. Pero kapag kaming dalawa na lang, lumalabas ang tunay nitong pagkatao. Malawak at maganda ang ibinigay na kwarto sa akin ni Lola Auring. Nakaharap ang bintana nito sa malawak na palayan kung saan napakasenik ng bundok sa dulo nito. Napansin siguro ng matanda na nakatingin ako sa bundok kaya nagsalita ito. Yan ang bundok ng susong dalaga, Ineng. Kaya mamasdan mong maigi. Animoy nakahimlay na babae at ang bundok ay kitang-kita mo yung dalawang dibdib nito. Diba? Ay, oo nga Lola no. Parang nga siyang isang babaeng nakahimlay. Ay, maganda ang bundok na yan, Iha. Pero maraming misteryong nakatago. Sa mga kwento dito sa baryo, ang sabi pinamumugaran daw yan ng mga kampo ng dilim. Kampo ng dilim po? Oo, ang sabi, mga aswang, kapre, at iba pang nilalang. Yan ang usap-usapan dito sa baryo. Ganun po ba, Lola? Oo, pero kayong mga taga Maynila, di ba? Hanggat hindi nyo nararanasan hindi naman talaga kayo naniniwala. Hindi na ako dumugsong sa sinabi ni Lola. Tama naman siya. Mahirap talagang maniwala sa mga ganon. Nari, may itatanong lang ako sa iyo, Iha. Yung bang apo ko bakla talaga? What you see is what you get, Lola. Bakit ho? Hindi niya talaga alam na bakla si Ken? Lintik na bata yan nung araw nung high school kung makapagpalit ng girlfriend yan may pinaiyak pa nga yan dito bago yan umalis at pumunta na ng Manila. Ay, talaga po Lola? Marami pong naging girlfriend si Ken? Naintriga talaga ako sa sinabi ni Lola na lalaki si Ken. Lola ha, nahuli kita at sinichismis mo ako. Lola, hindi ko lang kasi maamin na anak talaga ako ni Eva. Isa pa, takot ako nun kay Lolo nung buhay pa. Kaya tinago ko talaga ang tunay na ako. Nagulat talaga ako nang biglang pumasok si Ken. Narinig pala nito ang sinabi ng Lola, kaya todo paliwanag ang loko. Ay, honey, Isha, pasensya ka na po. Nagulat lang talaga ang lola mo. Ang palaging sinasabi sa amin busy palagi ang model niyang anak. Kaya, apo, pasensya ka na. Napailing, lihim akong natawa sa usapan ng maglola. Naku, Kendra, lagot ka. Marami ka pa talagang dapat ipaliwanag kay Lola Auring. Tumawa lamang ito sa sinabi ko. Linggo noon, napagpasyahan naming magsimba ni Ken kasama si Lola Auring. Aminin ko man, marami talagang mga kababaihan ang napapatingin kay Ken. Kung pumorma kasi talaga ito, ay model na model ang dating at lalaking lalaki kumilos sa maraming tao. Aaminin ko, minsan may panghihinayang talaga ako sa best friend ko. Sana naging lalaki na lang ito. Nagsimula na ang misa ng pare. Nang may mapansin ako, may babaeng nakatitig sa akin sa may hindi kalayuan. Simple lamang ito. Mahabang itim na buhok at may kaputlaan ng balat. Maganda naman ito. Subalit, bumangon ang pagtataka ko kung bakit ganun na lamang ang tingin nito sa akin. Hindi ko naman ito kilala. Sa bandang huli, pinili ko ang huwag iyong pansinin hanggang matapos ang misa. Mano po, Lola Auring? Abay, Elma, kawan ka ng Diyos, apo. Nagsimba ka rin pala. Oho, nagsimba po ako. Hello, Ken. Nangislap ang mata nito habang binabati si Ken. Ito yung babae kanina na masama yung tingin sa akin. Girlfriend mo? Ha? Hindi. Best friend ko, si Nari. Napatingin ako kay Ken. Yung totoo, hindi lang isang beses ko narinig ang boses lalaki nito kapag nakikipag-usap sa ibang tao. Pero ewan ko ba, nakakaramdam pa rin ako ng kilig sa iisiping sana'y lalaki na lang ito. Mabuti naman. Kala ko pinalitan mo na ako Tumingin ito ng bahagya sa akin. Sabay hila kay Ken sa may di kalayuan.
nagpapaabot ng kasiyahan ng samahan, Ken. Sabihin mo lang kung anong oras at araw, dadalo sila. Sige Elma. Asahan mo, magkikita ulit tayo. Pabulong lamang yon. Subalit dahil matalas ang pandinig ko, ay rinig ko ang usapan nila. Bumangon ang kuryosidad ko sa samahang pinag-uusapan ng mga ito. Kinahapunan, naisip kong umupo sa silyang tumba-tumba kaharap ng bintana sa aking kwarto. Nasa ikalawang palapag ang kwartong yon, kaya mula roon ay tanaw ko ang mga magsasakang abala sa pagtatrabaho sa kanilang palayan. Nakaka-amaze talaga ang tanawin. Samahan pa ng lunti ang bundok na kung tawagin nga nila ay susong dalaga. Mga may kalahating oras din na ninanamnam ko ang ganong posisyon hanggang sa matigilan ako. May tila mga ibon na papalapit. Marami ito at mga kulay itim. Nang medyo malapit na ay napagtanto kong mga paniki ito. Sobrang daming mga paniki. Nagsisiliparan sa himpapawid. Parang baliwala naman sa mga magsasaka ang tanawing iyon. Natakot ka ba sa mga paniki, best friend? Oo Ken. Nagulat nga ako eh. Sobrang dami Halos mangitim ang himpapawid sa sobrang daming paniki. Sanay ng mga tao dito sa ganyang mga tanawin. Abay, pwede ng tourist spot yan eh. Di ba ang ganda? Kakaiba? Galing yan dun sa bundok na yon. At pagdating ng hapon, aalis sila. Hindi nga namin namamalayan kung paano sila nakakabalik dyan eh. Hindi naman namin sila nakikita. Pero sa tuwing hapon, umaalis sila, nagsisiliparan kung saan pupunta. I see. Ngayong sinabi mo, hindi na ako matatakot. Normal lang pala yan dito eh. Oo naman, don't be scared, darling. Oo nga pala, Kendra. Naalala ko kanina sa simbahan. Sino ba yung babae na yon? Yung Elma? Parang galit sa akin eh. Pero nung kausap ka, ngiti-ngiti siya. At saka, pagkausap mo pala ang mga chicks abay, lalaking-lalaki ka talaga. Know mo pa naman yun ever since, di ba? Ganun naman talaga ako, Nari. Di ba parang ang unfair nun? Pag ibang babae ang kausap mo, lalaking-lalaki ka. Kapag sa akin, bading na bading ka. Hindi ba pwedeng boses lalaki ka din kapag kausap mo ako? Ayoko nga, baka ma-inlove ka sa akin. Ano? Ano namang masama kung ma-inlove ako sa'yo? Bawal bang ma-inlove sa bading? Saglit lamang iyon. Subalit, may nakita akong kakaiba sa mga titig ni Ken. Alam mo best friend, desperada ka na talaga kahit sa bading papatol ka. Kakainis ka talaga Ken. Mukhang may gusto sa'yo yung Elma na yun eh. Hindi mo ba naiisip na baka umasa yun na ano ka? Ano? Na anak ka ni Adan. Ano ka ba? Hayaan mo nga sila. Basta, papa ang hanap ko, no? Kakainis talaga itong baklang to. May sinasabi ka ba, best friend? Wala. Sabi mo kasi, maraming papa dito. Wala naman akong namataang gwapo. Bukod sa'yo, kakainis ka talaga. Tapos nagmamaganda ka pa. Tawang-tawa talaga si Ken sa sinabi ko. Hayaan mo. Pupunta tayo doon sa isla ni Sean. Maganda doon, makikita mo. White sand, starfishes, fishes at iba pa. Napaka-virgin pa ng island na yon. Pati yung sandbar, napakaganda. Gustong-gusto nga yun ng mga turista. At ang pinaka-highlight doon, mga poging papa. Makikita mo din sila. Huwag ka lang mainip, Nari. Totoo ba yung sinasabi mo? Feeling ko excited tuloy ako, Kendra. Abay, baka doon na matapos ang pagiging matandang dalaga ko. Hay nako, masyado ka naman kasing nagmamadali. Kakainis to. Di ba ikaw ang nagsabi sa akin na bilisan ko dahil wala na ako sa kalendaryo? Ngayong naghahanap ako ng papa, sasabihin mo nagmamadali ako. Kasi nga best friend, baka hindi ka na pumili ng matino. Pumili ka rin ng matino Hindi porket gwapo. Pakbo ka kaagad. Wag naman ganun. Ang mga gaya mo'y madaling maloko. NBSB ka pa naman. NBSB? Ano yun? No boyfriend since birth. Kala mo ha?
Aba, sino nagsabi sa'yo na no boyfriend since birth ako? Eh bakit? Hindi ba totoo? Eh nung nalasing ka, panay ang hugot mo na no boyfriend since birth ka. Kala mo ha, nalimutan ko yon. Tapos bigla kang aatungal. Sinabi ko ba yun? Nag-init ang mukha ko sa sinabi sa akin ni Ken. Tinatanong ko ang sarili ko kung sinabi ko ba talaga yun. Dahil kung totoo, nakakahiya naman. Nabukasan, maaga pa lang ay ready na kami ni Ken. Enjoy kayo mga apo, pero mag-iingat kayo ha. Ilang araw ba kayo doon? Mga 3 days po, Lola. Ganun ba? Sige. Yung niluto kong suman ha. Huwag niyong kalimutan, dalhin niyo. Namangha ako sa ganda ng tanawin nang nasa gitna na kami ng karagatan. Ay Nari, nakita mo yung chimney na yan na nakatayo sa itaas ng bundok? Yan ang landmark ng baryo namin. Chimney yan nung panahon ng iron mines. Yan ang isa sa mga remains ng kumpanya. Ang ganda, di ba? And sa banda din dyan, naroon yung tinatawag nilang White House, isang puting malaking bahay na nakatayo sa ibabaw ng burol. Sabi nila noong panahon ng iron mines, isa daw yung hotel na tinutuluyan ng mga bosses kapag dumadalaw dito sa baryo. Mayaman pala sa history ang lugar na ito, ano Ken? It's true, kasi itong lugar na to, dati itong bayan na naging ghost town nung umalis ang mga tao dito dahil bumagsak nga ang Philippine Iron Mines. Lahat ng mga remains noong bayan pa ito ay nariyan lang, hospital, bangko, airport at yung mga hotels na yan. Pero alam mo Nari, talagang napakasimple na lang ng buhay ng baryo ngayon. Pangingisda na lang ang inaasahan ng mga tao. Kaya nga dinedevelop talaga nila mga tourist spots. May potential kasi talaga mga islands dito. Ang gaganda. Napansin ko, yung bahay ni Lola Auring, parang lumang estilo siya. Yari lang sa light materials, pero up and down. Kung di ako nagkakamali parang remains din yon nung panahon ng iron mines. Ay oo, tama ka dyan, Nari. And pre-preserve yan ng LGU. Alam mo kasi, bihira na yung nakakapag-preserve ng ganon. Na yung mga bahay na parang yari pa nung unang panahon. History din kasi yun. Grabe no? Bukod sa magandang lugar na to, napakamakasaysayan pa. Ayan nakita mo yung island na yan? Yung may simbahan sa harapan? Yan ang pupuntahan natin. Yan ang isla ni Sean. And look sa kabila may island din and white sand din. Oo. Yan ang isla ng Talisay. Marami kasing puno ng Talisay dyan. Dinadayo din dyan, lalo na ng mga locals dito. Yung beach na pupuntahan natin, nasa kabila pa ng isla na yan. Dadaan muna tayo sa gitna ng mangroves. Abay Nari, pag nakita mo yung lugar, mamamangha ka talaga sa ganda. Narating na namin ang kabila ng isla ni Sean at tama si Ken. Sobrang ganda ng lugar at ang nagbibigay dito ng tourism opportunity maliban sa malinaw na tubig dagat ay ang sandbar na nagdudugtong sa isla ni Sean at sa kabilang isla na tinatawag nilang Paduni Island. Sinasabing private island ang isla Paduni. Tanging caretaker lamang ang namamahala dito at yung may-ari ay pumupunta lang tuwing summer o kung magbabakasyon. Ay, naku Ken, ang tagal-tagal nyo naman. Kanina pa kaya kami dito ni Wokong. Oo na pre, kanina pa kami sa'yo dito naghihintay. Ewan ko pa dito kay Elma. Madaling araw pa lang pumunta na dito. Hindi siya mukhang excited. Halata naman, di ba? Abay, ngayon ko na naman kaya makakasama si Ken sa tagal-tagal ng panahon na Pinatawad ko na nga yan sa ginawang pangiiwan sa akin noon. Oh, dali na kayo at hinanda ko na talaga yung cottage na tutuluyan natin. Ken, magkatabi ang room natin ha. Hindi pwedeng hindi. And if ever, kung gusto mo lang naman, 2 packs kayang isang room, pwede naman tayong magkasama. Thank you Elma for this preparation. Hindi ko namalayan tumirik na pala yung mata ko sa sobrang inis. Kasama pala natin sila, hindi mo naman sa akin sinabi. It's okay. Pasensya ka na Nari. Mamaya din kasi, may meeting kami. Meeting? For what? Hindi naman yata ako informed. Saka na, ipapaliwanag ko din sa'yo. Pero mag-enjoy ka na muna sa isla. 7:00 na ng gabi
ay hindi ko na malayang wala na pala si Ken sa kwarto niya nang katukin ko ito. Wala ring palatandaan na nasa loob ng kwarto nila si Elma at Wokong. Saan kaya nagpunta yung mga yun? Lumabas ako ng cottage at naisipang maglakad-lakad sa dalampasigan. Aayain ko sana si Ken na matulog sa kwarto ko. Sanay na rin naman kasi talaga ako nakatabi si Ken sa pagtulog. At nagigisingan ko pa nga ang sarili ko na nakasanday kay Ken tuwing umaga. Si Ken naman ay siksik na siksik sa isang tabi at malapit nang mahulog. Kahit anong iwas niya ay naaabutan ko talaga siya ng mahaba kong binti. Minsan, kahit sa pagbibihis ay nagbibihis ako sa harapan ng best friend ko. Feeling ko naman kasi talaga, babae si Ken katulad ko. Sa tuwing gagawin ko naman yon ay agad tumatalikod dito o kaya tumatakbo sa loob ng banyo na ikinatatawa ko naman. Napangiti ako mag-isa sa pag-iisip sa mga nakaraan na nangyari sa amin ni Ken. Napabuntong hininga, ninanamnam ko ang lamig ng tubig dagat sa gabi, kasabay ng mahinang lagaslas ng alon. Naglakad-lakad pa ako. Hindi ko na malayan na narating ko na ang lugar kung saan naroon ang sandbar. Sa liwanag na binibigay ng bilog na buwan, ay lubhang nakakamangha ang tanawin mula doon. Napatigil ako sa paglalakad at napasinghap sa gulat nang may makita akong biglang umahon sa tubig. Maya-maya ay hindi ko napigilang hindi mapanganga. Naka-swimwear ang lalaki. Ang ganda ng katawan. Kitang-kita iyon mula sa liwanag ng buwan. At para bang slow motion ang mga kilos nito. Ang tilamsik ng tubig dagat nang hawiin niyon ang mga buhok nito. Wow naman! Sino kaya ito? Nagkakasala yata ako. Pakiramdam ko, totoong nalaglag ang pangako at tumulo pa yata ang laway ko. Yung nag-slow motion sa isip ko at hindi ko malimutan yung dahang-dahang pag-ahon nito mula sa tubig dagat. At ako din ang nagulat sa realisasyong iyon. Ken? Ken? Ikaw yan, di ba? Nari? Anong ginagawa mo dito? Bago pa ako nakasagot, ay nakarinig ako ng mga alulong ng aso mula sa kabilang isla. Ken? Ano yon? Asong umaalulong? Bilisan mo, Nari. Parang may aswang dito. Tara na, bumalik na tayo sa cottage. Hindi pa rin tumitigil ang mga alulong ng aso. Maya-maya ay may narinig kaming mga yabag mula sa kasukalan ng isla. Para bang mga nagtatakbuhan iyon. Bilisan mo, Nari. Aswang ang mga yon. Dali ka, takbo. Mabilis akong hinila ni Ken. Sa mga oras na yon, para bang nagdadalawang isip ko kung si Ken nga ba ang kasama ko o ibang tao na. Sa mga ganitong pagkakataon kasi na kaming dalawa lang, sanay na akong kinakausap ako ni Ken sa tinig pambabae. Pero ngayon, ibang Ken ang kasama ko. At inaamin ko, kinikilig ako. Diyan ka lang, Nari. Huwag kang lumabas. At ikaw, saan ka pupunta? Huwag kang lumabas, Ken. Delikado sa labas. Nakikita mo ba yun? Basta isara mo ang pinto. Sundin mo ang utos ko, Nari. Huwag kang lalabas. Kayang-kaya ko to. Ako nang bahala dito. Naka-t-shirt at nakapantalo na. Wala akong magawa habang tinitingnan si Ken papalabas ng pinto. Mag-ingat ka, Ken. Yun na lamang ang nasabi ko, kasabay ng dasal na sana'y walang mangyaring masama sa best friend ko. Kinabukasan, pagising ko, nadatnan ko si Elma, si Wokong at si Ken nasa hapag at masinsinang nag-uusap. Napatigil ang mga ito nang mapansin akong papalapit. Oh, Nari, halika na! Kumain ka na! Masarap ang hinanda ni Elma ang almusal. Ayun o, sinangag na punong-puno ng bawang. Ay talaga namang mapapalantaas sa pagkain. Halika na, Nari. Maayos ba ang tulog mo, Nari? Oo naman, Ken. Anong oras ka ba dumating kagabi? Hindi ko na kasi namalayan. Nakatulog na ako. Yun ba? Hindi rin naman nagtagal. Dumating din ako. Oo. At saka huwag kang mag-alala, Nari. Magkakasama kami kagabi. Ganun ba? Kumusta kagabi? Yung aswang? Ang balita, nakatakas daw yung aswang. Lumipad palayo. Hindi rin naman naabutan ng mga kumakapor. Ganun ba? Ano kayang premonition nito, Ken? Bakit ganito? Mukhang nabulabog yata ang mga alagad ng dilim. Basta, sumunod lamang tayo sa plano. Kung ano yung napag-usapan ng samahan, yun ang sundin natin.
Wait, best friend. Mawalang galang na. Mukhang ako lang yata ang out of place sa usapan ninyo. Anong samahan? Anong plano? Well, Nari, kami kasing tatlo. Stop, Elma. Ako na lang magpapaliwanag kay Nari. Please? Okay. No problem, Ken. Ikaw na magpaliwanag sa kanya. Ano bang nangyayari, Ken? Bakit misteryo sa akin? Lahat ng nasa paligid ko. Hindi ko naiintindihan. Kahit ikaw, hindi ko na rin maintindihan. Kami na lang dalawa ni Ken noon na nag-uusap ng pribado sa loob ng silid. Best friend, mga manunugis kami ng aswang. Yun ang tinutukoy nila Elma na samahan namin. In fact, kasama ako doon. Manunugis ng aswang? Ngayon lang ako nakarinig nun ah. You mean, magaling kang makipaglaban? Aswang kaya yon? Ano bang laban nating mga tao doon? Trained kami, Nari. At huwag kang mag-alala. Kapag nasa labanan na, nagiging si Darna ako. Alam mo, Ken, naaasar na talaga ako sa'yo. Bakit kapag nandyan si na Elma, lalaking lalaki kakausap? Naiinis talaga ako sa'yo, best friend. Bakit ka ba ganun? Alam mo, best friend, nagsiselos ka talaga kay Elma. Huwag kang mag-alala, hindi ko papatulan yun. Hindi kami talo nun, no? Hindi talo? Nakita kita kagabi? Naka-swimwear ka? Lalaking lalaki ka kaya? Kahit sa mga kilos mo, lalaking lalaki ka? Nagdududa na ako sa'yo, Ken. Lalaki ka ba talaga? Nagkukunwari ka lang na gay? Naku, hindi to. Ano ka ba? Ano ka ba, best friend? Pati ako nalilito sa'yo Nalilito ka kasi may tinatago ka. Ken ha, ayusin mo ha. Pangalawang araw na namin sa isla at halos naikot na namin ang kabuuan ng isla ni Sean. Totoong napakaganda ng lugar. Tuwang-tuwa ako sa mga oras na yon sa pagtitingin sa mga starfishes na nakikita ko sa dalampasigan. Nang bigla akong makarinig ng mga sigawan. Wakong, ano ba yon? Bakit nagsisigawan? Anong meron? Hindi ko nga rin alam, Nari. Halika, puntahan natin. Tingnan natin kung ano bang pinagkakaguluhan dun sa dulo. Ganun nga ang ginawa namin ni Wokong. Dali-dali kaming tumakbo kung saan naroon ang mga taong nagkukulumpunan. Wari may tinitingnan sila. At nang naroon na ako, nangilabot ako sa aking nakita. Ano ba yan? Bangkay? Wakwak ang tiyan niya? Hindi ko namalayan si Ken na nasa likod ko na pala. Automatic ko nitong tinakpan ang mga mata ko at isiniksik ang ulo ko sa dibdib nito upang hindi ko makita ang bangkay ng babae. Hindi na magandang nangyayari dito. Siguro mamaya magdesisyon na tayo. Uuwi na rin tayo. Pambihira, Ken! Sumasalakay na talaga sila! Kailangan malaman ito ng asosasyon! Bigla naman akong hinila ni Elma palayo kay Ken. At agad-agad na kumapit ito sa braso ng lalaki na wari ba'y takot na takot. Nakakatakot naman Ken ang nangyayari ito ngayon. Matagal na panahon din na hindi nangyari ito sa atin. Anong uring aswang kayang bumiktima sa babae na yan? Nakakatakot na talaga. Ewan ko ba? Subalit sa pagkakataong yon, salip na takot ang makita ko sa mukha ni Elma. Para bang nag-iinarte pa yon. Ay naku, yung babae natagpo ang palutang-lutang sa dagat. Turista yun. Asawa daw yun ng foreigner. Ang sabi, naglakad-lakad daw yun kagabi. Hindi yata namalayan napunta sa kasukalan. Kaya ayun, nabiktima ng aswang. Naku, nakakatakot naman dito sa isla. Kailangan magawa nito ng paraan ni Kapitan. Kung hindi, iuunti ang mga turistang dadayo sa isla na to. Manang, madalas bang nangyayari ang ganito sa isla? Ay naku, hindi! Kaya nga nagtataka kami bakit nangyayari ito ngayon. Mukhang nabulabog yata ang mga nilalang sa dilim. Mabuti pa, Ken, umuwi na tayo. Nakausap po na si Manong Kano doon sa bangka. Okay. Mabuti pa nga umuwi na tayo. Mukhang delikado na sa isla na to. Nakarating kay Lula Auring ang lahat ng mga nangyari sa isla. Kaya takot na takot ang matanda na pinagsabihan si Ken. Ayaw kong isipin, Apo, na nambibiktima sila dahil nararamdaman nila ang presensya mo.
Ito ang dahilan noon ni Teresita kung bakit pinamalagi ka niya sa Maynila at hindi ka na inuwi dito. Naguguluhan ako, Lola. Ano ba talagang tunay na dahilan? Bakit umalis kami ni Inay dito? Iyan ay isang misteryo na tanging ina mo lamang ang makakasagot, Apo. Ang tanging alam ko lang ay ang lolo mo ay manunugis ng aswang. Ganon din ang tatay mo. At huwag ka sa aking maglihim, Ken. Alam ko, kasama ka sa asosasyon ng mga manunugis ng aswang. Alam kong may komunikasyon ka sa kanila. Kahit namamalagi ka pa sa Maynila. Sa ngayon, hindi ko yun ipagkakaila, Lola. Totoo ang mga sinabi mo. May komunikasyon ako sa asosasyon kahit pa ako'y nasa Maynila. Hindi ko pwedeng talikuran ang trabaho ng aking lolo't ama. Ay nako, sanay ako sa panganib sa mga ganitong pagkakataon. Pero Ken, Apo, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala, Lola. Sanay at bihasa ang apo mo sa panunugis ng aswang. Saglit. Ngayon ko lamang napansin, bumalik ka na ba sa dati? Lalaki ka na ba uli, Ken? Hindi malaman ang isasagot. Napakamot sa ulo si Ken. Kahit ako nagtataka, mukhang hindi na yata siya nagbuboses binabae. Kahit kami lang dalawa ni Lola ang kaharap niya. Maya-maya ay napatingin ito sa akin na wari nahihiya. Mukhang hindi nito alam ang sasabihin. Walang sagot kaming narinig, lumakad ito patungo sa kanyang silid. Naiwan kaming nagkatinginan ni Lola. Hindi rin namin alam ang sasabihin sa isa't isa. Lola, pupunta na ho ako sa silid ko. Magpapahinga na rin po ako. Ay, sige Iha, magpahinga ka na. Nako, nakakatakot ang mga pangyayari ngayon. Sige ho. Dahan-dahan akong humakbang paakyat ng hagdanan upang pumunta sa aking silid. Naisip ko si Ken at ang mga ikinikilos nito. Napabuntong hininga ako. Maya-maya ay naisip kong pumasok ng banyo upang maglinis ng katawan. Papatulog na ako nang may biglang kumatok. Nari, gising ka pa ba? Si Ken. Pinagbuksan ko iyon. Nang makaupo sa aking kamay, agad ko itong kinumpronta. Umamin ka nga sa akin, Ken. Ano ka ba talaga? Best friend. Kung sabihin ko sa'yong tunay akong lalaki, magagalit ka ba sa akin? Napatitig ako sa mukha ni Ken. At hindi ko na malayan, tumulo ang luha ko. Huwag kang umiyak, best friend. Ano ka ba? Binibiro lang kita, nakakainis ka talaga. Kakainis ka talaga, Ken. Alam mo, hindi ko alam matulog ka na nga doon. Oo na, matutulog na ako. Pero best friend, may sasabihin ako sa'yo. Si Elma at si Wokong kasi, nag-aaya. Pumunta daw kami doon sa Susung Dalaga. Mag-mountain hiking. Dito ka na lang ha, huwag ka lang sumama. Delikado kasi doon Manunugis ba kayo ng aswang doon? Huwag mo na nga sa akin ilihim, Ken. Ang sabi ni Lola Auring, pinamumugaran ng mga alagad ng dilim ang bundok na yon. At alam ko ang pakay niyo doon. Manunugis kayo ng aswang, di ba? Di ba isang asosasyon kayo ng mga manunugis ng aswang? Best friend, hindi ka naman pwede dun Baka mapahama ka lang. No, Ken. Hindi pwede. Aba, kung nasaan ka, naroon din ako. Susama ako, ano ka ba? Alam mo, nakakatuwa ka talaga. Ayan tumuturo pa ang luha mo, pero excited ka nang sumama sa bundok. Ay naku, Nari, ewan ko ba sa'yo? Nasa ganun kaming pag-uusap ni Ken nang biglang tumunog ang cellphone ko. Sino ba yan? Si Maxine tumatawag. Saglit at sasagutin ko. Hello, ate? Kailan ka pa uuwi? Miss na kita Kumusta ang pag-aaral mo? Okay na ba? I am proud to say it, ate. Nagbago na ako. Ate, mula nang mawala ka, na-realize ko kailangan kong magpakatino. Ate, sorry ha. Sorry sa lahat ng mga ginawa ko. Nung mawala ka rito, na-realize ko na dapat independent na ako. Matanda na rin talaga ako At na-realize ko, ginugol mo sa akin lahat ng oras mo. Kaya hindi ka na nakapag-asawa. Ate, maghanap ka na ng asawa. Gusto ko na rin magkaroon ng kuya. Natutuwa ako sa sinabi mo, Maxine. It's good to hear that. Yun lang naman ang gusto ko Maging matino ka at tapusin mo ang studies mo. Oh, ate, promise. At saka ate, enjoy your vacation there, ha? Mag-ingat ka palagi. Pagtingin ko kay Ken, nakangiti ito. See? Talagang effective ang ginawa natin, best friend. Matino na ngayon si Maxine at sana nga, totoong matino na.
Ay, naku Ken. Sana nga. Matino na si Maxine. Yan talaga ang prayer ko. Hopefully, matupad ito. Kinaumagahan, pagbaba ko ng hagdan, ay nagulat ako sa babaeng nakaupo sa hapagkainan. Mami yun ni Ken, si Mami Teresita. Kausap yun ni Lola Auring. Naroon din si Ken na masinsinang nakikipag-usap sa kanyang mami. Good morning, Iha. Halika na, Nari. Kumain ka na. Dumulog ka na dito. Nice to see you here. Mabuti naman. Sumama ka kay Ken. Pumunta dito sa baryo ng lola niya. Ipinasyal ka na ba ni Ken sa mga magagandang places dito? Maraming magagandang places dito, Iha. Good morning po, Mami Tere. Yes po. Nakapagpasyal na po kami ni Ken. Kaso lang, may nangyari. Ay nako, sinabi ko na nga dyan kay Teresita na may mga nabiktima na naman ng aswang at mukhang buhay na naman sila ngayon. Matagal na natahimik ang baryong ito kung bakit naya na naman ang mga aswang na yan. Saglit Iha, at ipagtitimpla kita ng kape. May ginawa ako ditong kape na yari sa bigas Masarap at masustansya ito. Nari, saglit lang at tikman mo itong kape ko. Thank you po Lola. Diana, napasagsag akong umuwi dito. Ay nako, kilaban ako sa anak ko. Alam ko nandito si Ken. Mami, umiiral na naman yung pagiging protective mo. Malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. May isang bagay lang talaga akong hindi maunawaan. Bakit mula nang dumating kami dito ni Nari, naging magulo na ang baryong ito. Siguro anak, oras na para malaman mo ang totoo. Matagal kitang iniwas sa lugar na to at nanirahan tayo sa Maynila dahil ayaw kong manahin mo ang pagiging manunugis na mga aswang ng lolo tatay mo. Ayaw ko kasing manganib ang buhay mo anak sa pagkikipagtuligsaan dyan sa mga aswang na yan. Naniniwala po na may iba pa tayong buhay buon sa panunugis na mga aswang. Hindi ko akalain na darating ang panahong ito na nang maramdaman nila ang presensya mo ay bigla silang ng gulo. Hindi ka isang ordinaryong manunugis ng aswang anak. Apo ka rin ang pinuno ng mga aswang. Lahat kami ay nagulat. Maging si Lola Auring. Anong sinabi mo, Teresita? Si Ken apo ng aswang? Si Ricardo ba'y anak ng aswang? Iyan po ang katotohanan, inay. Patawarin niyo ako, inay, kung hindi ko sinabi sa inyo ang totoong pagkatao na Ricardo. Namatay siya sa pakikipaglaban sa mga kalahi niya. Sapat man dahilan yun, inay. Para mapatunayan pong mahal ako na Ricardo, tinalikuran niya ang pagkatao niya at namuhay siya sa piling ko. Yan ang dahilan kung bakit sumasalakay sila ngayon. Dahil narito si Ken sa baryo. Alam nilang si Ken ay anak na Ricardo at apo ni Chofilo, ang pinoro ng aswang. Kung ganon, matapos mong isiwala Teresita ang katotohanan niya, anong magandang gawin natin? Nanganganib pala ang buhay ng aking apo. Kailan ang harapin sila ni Ken, inay? Hindi matatapos to at liliit ang mundo ni Ken kapag hindi niya naharap ito. Ibig mong sabihin, Teresita, ang pagpunta ni Ken sa mapanganib na bundok na yun ay siyang tanging paraan? Wala na bang ibang paraan? Huwag ka mag-alala, inay. May tiwala ako sa anak ko na makakaya niya mga pagsubok. Isa pa, bihasa sa pakikipaglaban si Ken. Kayo ba yung may schedule ngayong araw na umakyat sa bundok? Oho, 4 mo kami. Sige. Ibinilintay sa akin ni Mang Erneng. Dumiretso lamang kayo sa pathway na yan. At sa may palayan, sa dulo noon, naroon ang pana ng bundok. Naghihintay sa inyo doon si Mang Erneng. Lumakad na nga kami sa direksyong itinuro ng babae. At pagdating namin sa dulo, nakita nga namin ang isang matandang lalaki na naghihintay sa amin. Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala si Erneng. Tawagin niyo lang akong Manong Erneng. Sa pag-akyat pala natin sa bundok, sundan lamang ninyo ang trail. Palawak at mataas ang bundok na ito. Una, kung may pasaway sa inyo at maghihiwalay, ay baka maligaw at hindi na makabalik. Mga ilang oras po kayo natin naakyatin ng bundok, Mang Erneng, bago natin maabot ang tuktok. Pag walang aberya, mananating natin ang unang campsite sa loob ng 5 oras. Maaari kayo magpahinga doon at maligo. May ilog doon. Mga 24 oras bago natin marating ang tuktok.
Huwag kayong humiwalay sa inyong mga kasamahan at pumunta sa kabilang bahagi ng bundok. Delikado doon. May lubid na gabay paakyat ang unang hakbang namin sa bundok na iyon. Sa kaliwat kanan nito ay mga naglalakihang puno na talaga namang napakaganda. Rinig ang bawat huni ng iba't ibang ibon na palipat-lipat sa mga sanga ng punong yaon. Grabe, dito pa lang sobrang relaxing na, di ba Ken? Ayon sa mga nakaakyat na dito, ganito daw talagang pakiramdam sa unang pag-akyat ng bundok. Subalit nariyan lang sa tabi ang mga panganib. Kaya Nari, huwag kang humiwalay sa akin. Ako muna ang bodyguard mo ngayon. Natawa ako sa tinura ni Ken. Bodyguard? As in, katiki? Katiki o ano paman, huwag kang humiwalay sa akin Nari. Hindi biro ang panganib sa lugar na ito. Akala ko'y tuloy-tuloy na sementong hagda na ang dadaanan namin paakyat. Subalit makalipas ang isang oras, ay patag na ang dinadaanan namin. Punong-puno ng kakahuyan ang lugar na iyon at may malamig na pakiramdam. Sa bawat oras ng inyong paglalakbay ay iba't iba ang makikita nyo, kaya kinahuhumalingan ang bundok na ito. Tunay nga ang sinabi ni Mang Erning. Kakaiba ang lugar na unang dinaanan namin sa lokasyon na naroon kami ngayon. Kung nung una ay may sementong hagdan kaming tinatapakan at sa magkabilang parte niyon ay mga punong naglalakihan, ngayon naman ay isang patag na lugar. Puro puno din nga, pero napakaraming ibon. At nakakamangha sila kasi iba't ibang kulay sila. Ang katunayan na may mga nilalang dito, eh ang mga ibon na yan. Isipin mo, napakaganda ng mga nagliliparang ibon na yan. Lupang parang magical. Tumigil ka, Wokong. Huwag mong lakasan ang boses mo. Mamaya marinig ka ng mga nilalang, sundan tayo. Bigla akong nagulat nang may isang batang babae akong namataan. Patakbo-takbo iyon, patago-tago sa bawat malalaking puno at pasilip-silip sa amin. Nakikita kong parang humahagikik pa ito at tuwang-tuwa at itinatakip ang kamay sa bibig nito. Nakikita niyo bang nakikita ko? Ayun o, bata. Nakikita ko din siya, Nari, pero huwag mo siyang pansinin. Tuloy-tuloy lang ang lakad mo. Alin bang bata dyan? Wala naman kami nakikita. Ayan kasi, Wokong, ang ingay-ingay mo. Kaya nga sinabi ko, manahimik ka at huwag mong lakasan ang boses mo. Dahil kapag narinig ka ng mga nilalang, ayan magpapakita sila. Tingnan mo tuloy. Nakikita ni Nari at Ken, pero tayo, wala tayong makita. Ikaw, Mang Erning, may nakikita ka bang bata? Malamig sa pakiramdam. Wala akong nakikita, pero alam ko, naririyan lang ang mga nilalang. Patuloy kami sa paglalakad. Subalit ang lubhang nakakagulat ay ang batang pasunod-sunod din sa amin. Habang umaabante kami, umaabante din ang bata. At paulit-ulit ang kanyang ginagawa. Nahahagik-hik at patago-tago sa mga malalaking puno. Makalipas ang isang oras ay nagsisimula na kaming umapak sa naglalakihang bato. Katulad ng una ay may isang mahabang lubid na nagsisibing gabay namin sa pag-akyat. Sa lugar namang iyon ay nakikita namin ang mga bahay sa ibaba. Grabe pala ang bundok na ito, ano Ken? Sobrang ang galing. Sa bawat oras, iba-iba ang tanawin. Una ko lang naakyat ang bundok na ito, subalit tama ka, Nari. Marami na rin akong naririnig na maganda nga ang lugar na ito. Ayan Ken, no? Ang mga kabahayan, ang ganda mula dito sa itaas. Mag-ingat ka sa iyong paghakbang. Kumapit kang mabuti. Talagang pinanindigan mong pagiging kateki mo ha, best friend? Oo naman. Simula pa lang nang umakyat tayo. Sinabi ko na sa sarili ko, ako ang magiging bodyguard mo. Nahagip ng mata kong umirap sa akin sa Elma. Na ikinatawa ko naman. Alam mo Ken, ewan, pero gusto ko na talagang maniwala. Sige na nga, ikaw na ang kateki ko. Gusto ko na lang talagang maawa kay Elma. Sa inaasta kasi ni Ken, paniwalang paniwala ito na totoong lalaki talagang best friend ko. Kaya naman kitang-kita ko sa mukha nito na selos ito sa akin. Sa ika-4 na phase ng bundok na iyon, ay lubhang nakakamangha ang napakagandang ilog. Mula sa kinaroroonan namin ay kitang-kita namin na banayad ang daloy niyon. Ano man ang iyong makita sa ilog na yan ay huwag kayong magtuturo. Maaari kasi kayong magalaw. Ano hong magalaw? Hay nako mga taga Maynila talaga, maraming hindi alam sa mundo. Magalaw, ibig sabihin manuno, kaya huwag kang turo ng turo. Oo na, Nari. Kaya mag-iingat tayo kasi maraming mga nilalang dito. Narating namin ang campsite na walang aberya. Hindi ko na rin naman nakita yung batang pasunod-sunod sa amin kanina.
Sa campsite ay rinig namin ang lagaslas ng tubig mula sa talon. Alas 3 na ng hapon. Kung gusto nyo pwede nyo nang ilatag ang mga tent ninyo. At pwede rin namang hintayin natin ang gabi. Dito na kayo matulog. Bukas na tayo umakyat sa taas. Mabuti pa nga, Ken. Para makapagluto naman tayo. Kumain at magpahinga. Gusto ko na rin kasing maligo eh. Ako gusto kong maligo. Paano napakagat ang maligo ngayon sa talon Bago ka maligo, Wokong, tulungan mo kaya muna akong mag-prepare nitong pagkain natin. Kayo rin yan, Elma. Ayusin mo na namin ni Boss Ken ang mga tent na tutulugan natin. Ikaw, Mang Erning. Maglatag ka na rin ng tent dyan sa may tabi namin. Walang problema. Sasabayan ko na kayo. Ako naman, sige na. Tutulong na ako kay Nari upang mag-prepare ng pagkain. Pero Ken sabay tayong maligo sa ilog mamaya. Ganun na nga ang nangyari. Nagkanya-kanya kami upang mag-prepare ng lahat ng kailangan. Nang sumapit ang bandang alas 6, madilim ng lugar na yaon. Tahimik, pati kuliglig, wala kaming narinig. Nakita kong tumungo si Ken sa ilog. Tumayo at sumunod naman dito si Elma. Si Wokong naman at si Mang Erning ay nagkikwentuhan habang nagiinuman. Patayo na ako upang sundan sila Ken at Elma sa ilog nang biglang may kumalabit sa akin. Ate! Ay, ano ba yan? Ay, saglit! Di ba ikaw yung bata kaninang sumusunod sa amin? Bakit naman po kayo gulat na gulat? Magsabi ka nga sa akin, anong uring nilalang ka ba? Engkanto ka ba? Tiyanak? O ano ka ba? Ay, para naman po kayong takot na takot sa akin. Hindi po ako tiyanak, hindi pa ako engkanto. Multo po ako. Ano? Isa kang multo? Nanindig ang balahibo ko sa sinabi ng batang iyon. Nakikita namin siya ni Ken, pero hindi siya nakikita ni Elma at Wokong. Pati na rin ni Mang Erning. Malamang nga, totoo ang sinasabi ng batang iyon. Ang ginawa ko'y hinawakan ko ang braso ng bata. Subalit nahahawakan ko siya. Napangiti ako. Niloloko mo ako, no? Bakit nahahawakan kita kung multo ka? Pag multo po ba, hindi na nahahawakan? Ganun po ba yun? Nari, kanina ko pa napapansin dyan nagsasalita kang mag-isa. Wala ka namang kausap dyan. Andito yung... Subalit paglingon ko, ay wala na dun ang bata. Wala ka namang kausap dyan. Pambihira naman si Nari, Natatakot tuloy ako. Halika, sundan natin si Ken at Elma doon sa talon. Sumunod naman ako kay Wokong, habang nagpaiwan naman si Mang Erning, na nagsasabing siya na lamang daw ang magbantay sa mga gamit namin. Nang marating namin ang talon, ay naroon na si Elma at si Ken. Pero sa ibang sitwasyon, nakita namin nakakunyapit ang braso ni Elma sa leeg ni Ken at waring naghahalikan ito. Ani Wokong natatawa-tawa. Ako naman ay hindi malaman kung anong magiging reaksyon ko. Ay, nariyan pala kayo. Oo, narito na kami. Kitang-kita nga namin Nanatili akong walang imik. Iniisip ko, silahis pa si Ken? Habang nagkakatuwaan na sa paliligo, lumapit sa akin si Ken. Nari, pasensya ka na. Ang totoo, sa Elma naman lumapit Tsaka bigla lang naman niya akong hinalikan. May problema ba doon, Ken? Malay mo, sa Elma na pala ang magiging daan para maging lalaki ka. Hindi naman ako dapat magselo sa best friend ko. Pero ewan ko ba, yun ang nararamdaman ko. Mabigat ang dibdib ko. At dahil doon, agad akong umahon sa tubig. At walang sabi-sabi, bumalik ako sa tent. Sumunod naman sa akin sina Elma, Ken at Wokong. Nang makapagbihis na ako'y, nakita kong nagiinuman doon ang 4, kasama si Mang Erning. Nakihalo ako sa kanila. Tumungga ako ng tumungga ng beer. Habang nagtatawanan sila, ako naman nagpapakalasing. Nari, lasing ka na. Dali ka na. Bakit ka pa nagpakalasing? May problema ba? Naramdaman kong binuhat ako nito at ipinasok sa loob ng tent. Doon ako umiyak. Kakainis ka talaga, Ken. Ano ka ba? Lalaki ka ba o bakla? Kung bakla ka, bakit nakikipaghalikan ka dun kay Elma? Bakit pag sa Elma ang kausap mo, lalaking lalaki ka, pero pag ako, bakla ka? Nakakainis ka na talaga. Alam mo ba yun? Matulog ka na, Nari. Lasing ka na Ken, may suggestion ako. Pwede naman siguro Tutal,
Mag-best friend naman tayo. Walang mali siya. Anakan mo na lang kaya ako. Total, best friend naman kita eh. Ha? Lasing ka na, Nari. Matulog ka na kung ano-ano nang pinagsasabi mo. Pwede naman yun eh, di ba? Single ka, single ako. Nababaliw ka na talaga. Tumigil ka na nga. Matulog ka na. Lasing ka na. Hindi na rin naman ako makakapag-asawa eh. 32 na ako. Anakan mo na lang ako, best friend. Napailing si Ken sa mga pinagsasabi ko. Nakakainis ka naman talaga kasi, Ken eh. Matagal akong nakayakap kay Ken. Sa ganong posisyon, hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. At sa aking pagtulog, nanaginip pa nga ako na hinahalikan daw ni Ken ang noo ko. Madaling araw na nang nagising ako. Sumilip ako sa siwang ng sarahan ng aking tent. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Nang bigla kong nakita si Ken, Elma at Wokong na tumatakbo patungo sa kakahuyan. At dahil doon, agad akong lumabas ng tent. Subalit laking gulat ko nang may biglang humablot sa aking buhok at hinila akong palayo. Mabilis iyon at hindi ko nga makita kung sino ang may hawak sa akin. Mistulang anino ito at mabilis na ikinasasadsad ng paa ko sa lupang dinadaraanan namin. Masakit at nasusugatan na ang paa ko. Tutulog! Tulong! Sa sobrang sakit, hinawakan ko ang aking ulo kung saan hila-hila ng anino ang buhok ko. Nang maramdaman kong tumigil ito. Paglingon ko ay nakita ko ang pagtusok ng patalim sa tiyan nito. Bumulwak ang mga dugo nito. Tumama pa yung iba sa aking mukha. Maya-maya ay nagbagong anyo ang nilalang. Mang Erning? Lumayo ka, Nari. Huwag mo siyang lapitan. Si Ken pala iyon. Si Ken ang nagpakawala ng mahabang patalim na tumusok sa tiyan ng aswang. Ken? Kaya pala maputla ang balat niya at may talim kong tumingin. Aswang pala ito si Mang Erning. Isang uri yan ng pangkilan na nagtatago sa anyong tao. Ngayon naman ay inigaan yung anino. Subalit ang tunay na itsura niyan ay halimaw na aswang. Marahil ay kasama siya sa tribo ng mga aswang na nakatira sa bundok na ito. Mag-iingat tayong lahat. Nasaktan ka ba, Nari? Dali ka. Bubuhatin kita. Buhat-buhat ako ni Ken nang bumalik kami sa tent. Ginamot nito ang mga sugat ko sa paa. Nakita ko kasi kayong nagtatakbuhan ni na Elma at Wokong kaya lumabas ako ng tent. May mga hinahabol kami kagabi. Akala namin tulog ka pa. Sa susunod kasi, huwag agad-agad lumabas. Mapanganib ang lugar na ito. Hindi ako umimik. Tama naman si Elma. Nang maliwanag na, tuloy-tuloy kami sa pag-akyat hanggang narating namin ang sumunod na campsite. Magandang tanawin. Ang mula doon ay tanaw namin sa sumunod na campsite. Sa lokasyong yaon ay tanaw namin ang karatig bundok ng lugar kung saan may mga hagdang-hagdang palayan at tinataniman ng mga lokal doon. Papalubog na rin ang araw nang marating namin ang sumunod na campsite. Kaya naman, nagkanya-kanya kami ng gawain upang makapagpahinga. Mag-iiba tayo ng direksyon. Kailangan marating natin ang kuta nila. Alam mo ba yun, Ken? Paano kung maligaw tayo? Hindi natin kabisado ang gubat at lubhang mapanganib ito. Palibhasa, hindi ka isang manunugis, kaya duwag ka. Elma, huwag mo ikumpara si Nari sa'yo. Oo nga naman, Elma. Huwag kang ganyan. Hindi ako duwag. Ang gusto ko lang ay nag-iingat. Hindi maganda ang sugod ng sugod. Dapat nakaplano lahat. Tama si Nari. Hindi tayo dapat sugod ng sugod. Dapat nakaplano. Kahit marunong tayong makipaglaban, iba pa rin yung planado ang mga kilos natin. Hindi ba, Ken? Si Nari isang matagumpay na negosyante sa Maynila. Isang matalinong tao. Tama siya. Sa lahat ng gagawin natin, dapat lahat ito nakaplano upang maiwasan natin ang kapahamakan. Nasa ganun kaming pag-uusap nang may marinig kaming isang nakakakilabot na atungal. Napahalukip-kip ako. Medyo nanginginig. Ano yun? Halimaw? Diba? Tunog yun ang halimaw? Ihanda niyo yung mga sandata ninyo. Ikaw, Nari, halika rito. Pagkasabi noon ni Ken, ay agad akong inilagay nito sa kanyang likuran. Naghanda naman sina Elma at Wokong.
Mukhang may ensayo na naman itong dala kong armas. Makakapatay na naman ito ng aswang. Hehehe. Iniabot naman agad sa akin ni Ken ang dala niyang knapsack at ang isang bayoneta. May orasyon ang bayonetang yan. Gamitin mo kapag nasa kapahamakan ka. At ang laman ng knapsack na yan, isaboy mo sa kanila. Agad akong napatango sa tinura ni Ken. Patuloy naman sa pagatungal ng aswang, nawari ko'y nasa paligid lang. Maya-maya ay lumabas ito mula sa kasukalan. Subalit hindi namin akalain na napakarami pala nito. Iba-iba, iba-ibang itsura, iba-ibang hugis. May anino, may gumagapang at may tumatalon. May lumilipad pa at ang hindi ko akalain nang may biglang lumapit sa aking malaking pusa. Hindi ko yun nasalag. Agad ako nung kinalmot. At lumatay sa mga balikat ko ang mga mahabang kuko nito. Napaaray ako. Napasigaw. Ah! Aray! At nang matuon sa akin ang atensyon ni na Ken, Elma at Wokong ay sinamantala yun ng mga aswang. Dinagit nila kami isa-isa. Nakita kong hinuli nila ang tatlo sa pamamagitan ng lambat. At ako naman ay hila-hila nila. Nari! Mga walang hiya kayo! Bitawan niyo siya! Subalit naghalakhakan lang ang mga aswang. Nang may biglang nagsalita. Sa wakas, nakita na kita, mahal kong pamangkin. Ako nga pala, ang iyong tiyo Timoteo. Hinanap talaga kita. Hinanap ko ang kuta ninyo upang itanong sa inyo, ano bang mga problema ninyo at nananalasa kayo sa bayan? Isa lang ang problema ko, pamangkin. Ikaw, baka agawin mo sa akin ang trono ko bilang pinuno ng aswang, bilang anak ni Ricardo. Ikaw ang matindi kong karibal. Ako, magiging pinuno ng aswang? Nagkakamali ka. Wala sa hinagap ko ang maging pinuno ng mga kagaya ninyo. Sana nga. Pero sa dugo mo'y nananalaytay ang pagiging isang bangkilan. Kaya nakakatakot. Dapat kitang patayin. Ha! Di lumabas din. Natatakot ka sa akin. Ha! At bakit ang hindi? Aaminin ko, natatakot ako sa iyo. Isa akong mapagpakumbabang pinuno ng aswang. Anak ka ni Ricardo. Panganay na anak ni Ricardo. Kaya natatakot ako sa iyo. Dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng isang malakas na bangkilan. Kaya halika. Nakakagulat ang ginawa nito. Kinuha nito si Ken mula sa ilalim ng lambat. At hinuwakang patiwarik. Inuyog nito si Ken. Malakas. Sumisigaw ito. Siguro ay dahil sa matinding pagkahilo. Bitawan niyo siya! Mga walang hiya kayo! Ang hindi ko napansin ay nalaslas na pala ni Wokong ang lambat na pinagkukulungan sa kanila. Nakalabas ito, pati na si Elma. Pagkalabas ng mga ito, ay agad tumalon si Elma. Pinunterian nito ang braso ng pinunong bangkilan. Etong sayo! Naputol yun. Hawak ang kanyang matalas na espada. Nasaktan ay nabitawan nito si Ken. Agad nitong hinugot ang buntot pagi na nasa gilid nito at iwinasiwas yun sa aswang. Agad namang umatungal yun sa sakit. Ate! Ate! Yung bata, hindi ko namalayan, nasa tabi ko pala at kinakalabit ako. Bakit hindi mo subukang buksan ang bag ni Ken at isabay mo sa mga aswang na yan? Itong bag ni Ken? Ano bang laman nito? Ang laman niyan ay mga gamit na may orasyon at papatay sa kanila. Dali-dali kong binuksan ang hawak kong bag at nakita ko nga doon may asin, bawang. Hinanap ko ang sibuyas pero wala doon. Ate talaga, alam kong nasa isip mo. Hinahanap mo ang sibuyas ano? Hindi ka naman magluluto. Pangontra yan sa aswang. Ganun ba? Sorry. Kunin mo na yung asin. Isabay mo sa kanila. Ganun nga ang ginawa ko. Sinunod ko ang bata. Kinuha ko ang asin mula sa bag ni Ken at isinaboy ko sa bawat aswang na makita ko. Teka, di ba hawak ako ng aswang kanina? Sa sobrang takot mo ate, hindi mo napansin. Nang lumapit ako sa'yo, naitaboy ko ang aswang. Tumakbo! Ayun oh!
Subukan mo kayang batuhin itong bilog na ito. Tsak mamamatayan. Ganun nga ang ginawa ko. Yung bilog na mula sa bag ni Ken ay ibinato ko doon sa tumatakbong aswang. Kahit pagapang, mabilis itong tumatakbo. Subalit nang maabutan ito ng bilog na itinapon ko, bigla itong sumabog at nasunog. Ano ba yung itinapon ko? Granada yun, ate. Granadang may orasyon. Hindi pa tapos, ate. Nakita mo si Ken? Mukhang matatalo na ng punong bangkilan. Ayan, oh. Paglingon ko'y nakita ko nga kung paano iwas-iwas ng punong bangkilan si Ken. Hawak nito ang mga braso ni Ken at ipinaikot-ikot sa ere, sabay inihampas sa malaking puno. Tigilan mo siya! Walang hiya ka! Hindi niyo ako kaya. Papatayin kita, Ken. Hindi pwedeng ikaw ang magmana sa trono ng mga aswang. Sira ba ang ulo mo? Paano mo masasabing gusto kong maging pinuno ng mga aswang? Etong sayo! Namayani uli ang ungol ng halimaw. Nasasaktan ito. Subalit, nakuha muli nito si Ken. At sa pagkakataong yon, lubhang nasugatan ito. Sabay pa kaming napasigaw na Elma, pati na rin si Wokong. Ken! Akma akong lalapit upang puntahan si Ken, subalit pinigilan ako ng bata. Huwag kang pupunta dun, ate. Delikado. Hayaan mo si Ken. Patay na yata si Ken? Hindi siya mamamatay, ate. Dahil sa nangyari sa kanya, mabubuhay sa kanyang pagiging aswang. Isa siyang bangkilan. Hindi nagkamali ang bata. Dahil maya-maya lang ay tumayo ito at nagbagong anyo. Napanganga talaga ako sa naging transformation ni Ken. Mula sa pagiging gwapong lalaki ay naging isang malahalimaw ito. Maging sina Elma at Wokong ay hindi na natin nagsakinatayuan sa sobrang gulat. Isang dambuhalang aswang at kitang-kita mo sa tayo at kilos nito na isa itong makapangyarihang nilalang. Sa aming pagtataka, lahat ng mga aswang na naroon ay lumuhod kay Ken. Anong ginagawa ninyo? Ako ang inyong pinuno. Hindi yan! Hindi yan ang inyong pinuno! Ako! Halika rito. Tumahimik ka. Hindi ikaw ang pinuno. Pinatay ko na si Ricardo. Pinatay ko na rin si Chofilo. Hindi ikaw ang magiging pinuno ng mga aswang. Sa sinabing iyon, ay dinaklot ni Ken ang ulo ni Timoteo. Walang kahirap-hirap na pinaikot-ikot ito. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Biglang kumulog. Kumidlat. Maya-maya pa ay itinarak ni Ken ang kanyang mga matutulis na kuko sa puso ng halimaw niyang tiyuhin. Bumulagta ito at wala nang buhay. Humakbang naman si Ken patungo sa mga aswang na nakaluhod sa kanya. Maya-maya ay nagbagong anyo ito. Naging tao. Ang totoo, pinuno, ay buhay pa ang iyong lolo. Nakakulong siya sa isang kuweba. Kinulong siya ni Timoteo. Hindi kami nag-aksaya ng panahon. Pinuntahan namin ang kuweba na itinuro ng mga aswang. At naroon nga ang kahabag-habag na matanda. Nakakadena ito, madungis, at halata mong pinahirapan. Pinagtulungan itong alisin doon ng mga aswang. At makalipas ang ilang araw, ay nakausap ni Ken ang kanyang lolo. Ikaw pala, ang aking apo kay Ricardo. Ako nga ho, lolo. Pero may sasabihin po ako sa inyo. Ayoko pong maging pinuno ng mga aswang. Gusto ko pong mamuhay ng normal. Walang problema, apo. Salamat at niligtas mo ang buhay ko. Nasaan ba si Biring? Ang tinatawag nilang Biring ay isang babaylang aswang na nakakaalis ng sumpa ng pagiging aswang. Likas na sa iyo ang pagiging aswang, apo. Subalit kayang-kaya yang tanggalin ni Biring. Hayaan mo, apo. Dahil niligtas mo ang buhay ko, mamumuhay kang normal sa mundo ng mga tao. Tamang-tama. Umuulan. Magandang pagkakataon upang magsagawa ng ritual. Ganun nga ang nangyari. Nagsagawa ng ritual ang babaylang aswang kasama ang mga kasamahan nitong aswang. At maya-maya lang may isinuka si Ken. Isang maitim na bagay. Ang maitim na bato na yan ay siyang mana mo mula sa ating mga ninuno. Yan ang naging dahilan na kapag matindi ang iyong galit ay nagiging aswang ka.
Subalit aalisin namin yan sa'yo ngayon, Apo. Upang mamuhay ka ng normal, kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Matapos ang lahat ng yon, hindi na namin tinungo ang tuktok ng bundok. Nagpasya na kaming umuwi. Sa pagbaba namin, ay naisip ko yung bata. Hindi ko man lang naitanong ang kanyang pangalan. Nagkataon pa na may nasa lubong kaming mag-asawa. May hawak-hawak itong larawan. Parang kilala ko ang batang yan ah. Luisa po ang pangalan nito. Hinahanap po namin ang anak namin. Kailan pa po siya nawala? 20 taon na po. Subalit hindi kami tumitigil sa paghahanap dahil dito siya nawala sa bundok. Ah, ganun po ba? Ipagdasal niyo na lang po siya at mag-alay po kayo ng dalangin. Yan po ang magandang magagawa ninyo. Sa tagal po kasi ng panahon, hindi na po yata mabubuhay si Luisa. Oo nga, pero umaasa pa rin kami na makita namin siya. May mga kaluluwa po na hindi nakakatawid dahil hindi natin sila pinatatahimik. Isang dalangin lamang po ang nababagay sa kanila. Bumaba na rin kami ng bundok at sa huling sulyap ko ay nakita ko ang bata. Luisa palang pangalan nito. Nakangiti ito sa akin at kumakaway. Nagulat pa ako nang bigla akong tabihan ni Ken. Nari, hindi ko nalilimutan yung sinabi mo. Ang alin? Na gusto mong magkaanak sa akin. Seryoso kaya yun? Namula ang pisngi ko. Tanda ko yun. Kahit lasing ako, sinabi ko nga yun kay Ken. Marami ka pa rin ipaliliwanag sa akin, Ken. Lalaki ka pala? Bakit ginawa mo yon? Nagbakla-baklaan ka pa ha? Ayan o, umuulan na. Mahabang paliwanagan, pero ipapaliwanag ko sa iyo, Nari. Pero ang mahalaga, tanggap mo ako ngayon. Dito ko na tinatapos ang kwento namin ni Ken. Mahabang paliwanagan at mahabang suyuan. At sa ending, kami pa rin ang nagkatuluyan. Magandang araw po sa mga kwento ni Kasiano. At maraming salamat po sa pag-ere at pagbibigay buhay sa aking kwento.